Okay mga course, meron tayo ditong customer Honda Beat version 2. Ang problema niya, ito sa inyo. Pagka i-start, po mag-start. Sa kabila ba? Ayan, yan ang ano niya. And then, kung saan na tataas yung minor. Bigla na tataas yung minor niya. Ayan na. Mataas na. Ano siya? Hindi stable ang minor. Ayan o. Walang gumagalaw ha. Ayan. Okay, so ano ba problema na yan mga Kaworski? Bigyan ko kayo ng idea. So, nakita ko, wag na wag nyo pong gagawin na ire-recta po yung ignition o yung high tension wire dito sa may spark plug, ano. Mali po yan mga Kaworski. And then papalitan po natin yan. Parang sunog nangyari dito. Ganito kulay. Wala na, matagal na bang walang ano to? Matagal nang walang kaha? So una ko napansin mga Kaworski ay wala siyang spark plug cap. So yung mga spark plug cap na ginagamit ko, Aspira. Okay. So ayan. Ito muna ilalagay natin, ano. Tingnan natin kung magbabago. And then i-reset natin mamaya ECU pag di siya nagbago. And then babasahan na rin natin siya sa ano, sa diagnostic tools kung bakit nagkakaganon. Okay, so kabit ko muna to, spark plug cap, ano. Wag na wag po kayo magre-recta, and then wag na wag po kayo maglalagay ng mga spark plug cap na hindi naman po resistor type. Dapat po resistor type po ang ilalagay ninyo, ano. Kasi pag hindi po resistor type, papalya rin po yung motor natin o hahagok po siya. Okay, so kabit ko muna. Okay, so nakabit na natin spark plug cap, ano. Pandar natin, tingnan natin kung magbabago. Wala pala yung isa. Okay, so ito na siya. Ganun pa rin. Tumataas pa rin siya, no? So ganun pa rin. Ngayon na-reset na natin ECU natin. Okay mga Kaworski, so bigyan ko kayo ng magandang idea kung bakit siya baba taas ang minor. So walang check engine dun ano? Walang check engine. Walang check engine, pero so ito. Punta tayo sa read DTC, ano. Babasahin natin yung current, tignan natin. Wala, no trouble code sabi. Pero sa history mga Kaworski, TP sensor damage or short to ground. Ibig sabihin, pwedeng naputol yung linya or nagka-ground. So, ibig sabihin natap doon sa may body ground or nadikit sa ground, ano. So mga Kaworski, ito mga sakit ko ng mga Honda Beat, ano. Para lang sa kaalaman ng iba o doon sa mga may alam na, wag na po kayo mag-comment, ano. So hayaan nyo na lang po mga Kaworski doon sa mga wala pa talagang alam. So ito mga Kaworski, based on experience ko naman dito sa paggagawa ng mga troubleshoot ng mga Honda Beat, isa ito sa mga nakita kong problema. Etong pinaka airbox, okay. So hindi ko pa sure kasi hindi pa naman natin siya nabubuksan. Maaring ito hiniwa niya yung wire, yung pinaka cover ng wire natin, ano. Kung mapapansin nyo yan, nakadikit siya, diba, nakahiwa. Okay, ayan, nasa part ng ano ng ating cover, fan cover, ano. Ngayon ang suspense ko dyan, so, mga suspense ko dyan mga Kaworski, baka may naputol dito dahil nga hinihiwa na ito. Tinuturo ko na ito. Ngayon tatanggalin muna natin, baklasin muna natin lahat to. Baklasin nga natin to. So babaklasin ko muna, i-confirm ko, babalatan ko yan, check natin, kasi yun ang sinasabi dito sa aking diagnostic tools. Sa mga Honda naman mga Kaworski, napakadalang po magka-history na yan. Pero pagka nagkaroon ka ng history dyan, i-check mo na kaagad. Ibig sabihin nagkaka-ground na siya or putol na yung linya ng ano. So pwedeng may damage na yung TP sensor o yung TPS sensor, or
putol lang yung linya. So buksan natin, confirm natin kung ito nga talaga. Pero obvious naman may kagat na siya, may hiwa na. Okay, babaklasin muna natin mga kaworski. Natanggalin natin tong airbox. Okay, sa mga kaworski, tinanggal ko muna yung airbox, ano. Yan, yung airbox. And then ito yung sinasabi ko sa inyo. Ay ko, painit. Kita ba? Ito siya. May hiwa, pero wala siyang damage, ano. Pero yung mga nagdaang mga gawa ko, so may video na tayo na yan na putol talaga dyan, dalawang wire pa nga na putol kung wala man dyan, nandito sa linya nere. So check natin lahat yan, pati yung TPS check din natin. Okay, okay, so yung mga kaworski na may ground lang siya o may balat lang nakaperaso na dumidikit sa body ground. And then isa pang problema mga kaworski ay yung degree nung throttle body na i-adjust. So kasi wala nga kasing minor, kaya ang ginawa nila, in-adjust nila tong ito. Okay, so kaya mapapansin natin dito sa kanya throttle sensor, naka 7.0 degree na siya, dapat 00 po yan. And then isa pang problema, pagka piniit natin siya, dapat siyang pataas. Mapapansin nyo, nakasagad na yung aking throttle. Ayan, nakasagad pero ang degree niya ay 10.5. okay, ayan, ulitin ko ayan ibig sabihin may damage na ang kanyang TPS sensor. Ang dami problema. Hindi tayo dyan. Okay, so papalitan natin yung TPS sensor and then i-ayos natin yung degree ng kanyang throttle position na, no? Yung throttle position sensor. Ito yung ating valve. Kailangan may ayos natin ang tama yan. So isi-zero natin degree and then papalitan na rin natin yung kanyang TPS sensor, ano? Okay, so ayusin muna natin. Okay, sa mga kaworski, nakabit ko na yung bagong TPS, ano? So ngayon, pag magta-timing tayo ng throttle position sensor, eka lang, lulus yung ating saan ba naglulus? Dito ba? Hindi, nakasusi na po. Pero nakailaw po yan, nawawalang ganyan. Tapos pagka binubusin na minsan, nagkakaroon yung pumapalo na yung nawala. Ayun, meron na. Dito wala. Wala mo. Okay, so yung mga kaworski, ito na. Isa pang problema, yung ground niya walang supply. Okay, kaya nagtap ako dito muna sa body ground, ano. Isa siguro sa sanhi ng humahagok. babataas mga kaworski, ano. Pero hindi, pinaka number 1 kung bakit babataas ng babataas, yung kanyang throttle position, throttle sensor, ano. So ayan, naka 9.05 siya, ano. Gagawin natin, tanggalin nyo to and then pihitin natin yan mga kaworski. Okay, so yan mga kaworski, pipihitin lang natin yan na nakatanggal, ano, para mas mabilis ang proseso. So ayan, naka 5.50, naka 5.5 na siya. Okay, so pipihitin lang natin hanggang sa mate natin yung 0.0, ano. Okay, 2.0, 0.1, ayan. So ito na po yung degree niya mga kaworski. 0.0. Okay, and then lock nyo na po yun. So ganun lang mga kaworski. So pinakamabilis na proseso ng pagbalik ng TPS sensor o yung degree nya, tanggalin nyo po ere. Okay, so and then pagkayari na yan, papandarin ko na siya. Okay, sa mga kaworski, okay na siya. Ang problema, ayan, naglilik yung gasolina. So gawa na kasi ito ng ibang mga kaworski, pag magbabaklas kayo ng takay, magpapalit kayo ng o-ring, tanggalin nyo po yung tangke. Huwag nyo po saka wag nyo ibabalik yung dating o-ring pagka hinugot nyo po yan, dahil lubo na po yun o namagana po siya. Okay, and then dito nakikita ko na lang na problema nya ay injector, mataas ang MS nya. Dapat kasi dito mga kaworski ay nasa lang siya,
Nasa 2.5 lang. Eh, pumapalo siya ng 3 eh. Start. Okay, so ayan o. 3.2. Ayan, yan ang IMS niya. Napakataas mga kaworski. 3 point... Ang taas, dapat 2.5 lang po yan eh. Ayan, namamatay pa. Pagka ganun mga kaworski, mahina na po buga ng ano. Pag mataas ang read niya rito, ibig sabihin na mahina na yung buga ng kanyang injector. Okay sa mga kaworski, ito na. Napalta ko na rin ng filter gas kasi kanina naglilik. Asa na ba yung o-ring kanina? Yung o-ring, ito. Naku, nilagyan ng ano, tawag doon, 1101 yata yan. Tapos, ang isa pang mali mga kaworski, kinabit nila kahit putol yung lock. Wag nyo pong ilalagay mga kaworski, maawa kayo sa customer. Dahil pag lumiyab ang motor, wala na. Okay? Wag nyo ismulin ang pagkakabit ng ano, ng filter at saka ng o-ring ano. Dahil pag nag-leak, kagaya na yan, no? Nag-leak dito, ano. Ayun. Kung na yan, nadilaan ng spark ng kuryente, liliyab ang motor natin. Pag lumiyab yan, wala na kayong magagawa. Gasolina po yan. And then dito, ang nakita kong problema ay yung kanyang spark plug, ano. So pinaltan na natin siya ng G-Power. Ang nilagay kasi nila mga kaworski ay maliit yung ulo. Kaya ayaw mag-start kagad. Pero ito, working na siya. Start na kagad siya. Matol pa pre. Start. Ayan. Ayan. So at paano nag-minor na siya. Ayan, ang gagawin ko na lang. Pero yung ano na ito, injector, sa totoo lang may problema na. Kailangan dyan eh, meron tayong pang injector. O kaya gamitan nyo na lang no, ano. No, ang tawag dito. Meron ako dyan eh. Yung kahit yung mag-1 lang, pwede na yun. Hinahalo sa gasolina. Para malinis yung injector. Mamaya, pag-usapan natin. And then, iayos ko na lang yung wiring ito. So, lalagyan natin flexible hose to para mas matibay ano. So, yun lang. Okay na siya. Yan. Nagagalit na siya ng maayos, hindi kagaya kanina, ayaw niya magalit. So itatiming ko na lang mamaya yung minor na to. Kailangan kasi ma-hit natin yung 16 RPM to 17 RPM ano. So yun na lang gagawin natin dito. Okay na. And then konting linis na lang o wash. Alright, sana may natutunan kayo sa video na to. And then baka hindi pa kayo nakapollow, subscribe dito sa ating YouTube channel. Subscribe and follow na kayo mga kaworski sa ating Facebook page and YouTube channel. Alright.